Magandang hapon po. It's good to be here and it's always humbling na mabigyan po ng opportunity to speak before you about the work of the Lord in missions. Ang binasa po natin kanina ay nakikita sa 1 Corinthians chapter 12, starting from verse 4 to verse 18. Magbibigay po ako ng a little bit of background and context. And then look into the world of understanding yung spiritual gifts. And then we will move sa isang part of trying to understand how we can use those gifts para tayo ay ma-involve into global mission. Mag-umpisa lang po ako sa a little bit of background ng Corinth, no? Ang Corinth ay isang lungsod na nauugnay sa kalakalan. So sikat po siya sa trading. Nagkaroon po siya ng isang namumuno sa kanyang pamamahala. Ito po ay si Periander. Nagdulot siya ng isang maunlad na panahon sa Korinto. Ang kayamanan at kapangyarihan ay nagmumula sa kalakalan. Now sa mga bandang 44 BC, dumating po si Julius Caesar. Si Julius Caesar, ginawa po niyang isang kolonya, ang Corinth, a colony of Rome. Kapag ikaw po ay isang colony ng Rome, all the practices and the laws of within that colony is Roman. And katulad po siya ng Philippi, ang pagkakaiba lang po nila, ang Philippi ay puno ng mga legionnaires, Roman Marines, mga taong may katayuan at katangkaran. However, ang Corinth po ay naiba dahil ang mga namuhay sa Corinth ay mga alipin, mga pinalayang alipin, at ito ay mga taong hindi kayang mamuhay sa Rome. Ito po yung mga tao dun sa colony ng Corinth. And maganda pong magkaroon tayo ng picture yung itsura ng Corinth at that time, because this is the culture and the time where Paul wrote this letter. Bago po tayo magtuloy, let's open po sa isang panalangin. Our loving Heavenly Father, kami po ay dumudulog sa iyo, nagpupuri, iniluluwalhati namin ang iyong pangalan. You are not just our God, but you are our Father. So hinihiling po namin na ikaw mangusap sa amin ngayong hapon upang ang buhay namin ay mabago, mapalapit sa iyo, at maunawaan namin kung paano namin gagamitin ang aming mga spiritual gifts to honor you, to edify the body, and be involved in global missions. Speak to us now, Lord. May you be the one who deliver the message, and that we will come out of this place a changed person, deeply and more involved in global missions. Thank you, Father, for your love for us. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po, ang sitwasyon po sa Corinth, medyo mabigat. And as we read Acts chapter 18, mababasa po natin doon na si Paul ay umalis ng Athens at pumunta sa Corinth. At that time po, napakasama po ng moral standards ng mga Corinthians because of the type of culture that I just described earlier, no? And kapag gagamitin ko po yung salitang Corinthian, katulad na rin po ito ng pagsabi ko na ikaw ay Corinthian, ikaw ay napakababa ng moral. Yun po ang ibig sabihin. Ganun po yung culture that Paul was writing to them. So when Paul visited them, ang simbahan po ay nahuhulog sa ganitong sitwasyon. Sitwasyon na puno ng immoralidad, sitwasyon na puno ng corruption. Naniniwala po ako na ang mga lessons na mapipick up natin sa 1 Corinthians chapter 12 ay very much applicable sa ating sitwasyon ngayon dahil po we are also sometimes living like in our own Corinth. Living in a place where corruption exists, immorality exists, many unrighteous and unbiblical things happening. So we can also learn from the lessons that Paul is trying to teach us here. Ang mga mananampalataya po nung panahon na yon,
sa sinulatan ni Paul, naniniwala po sila na they were given spiritual gifts. But at that time, marami pong katanungan. No? Nahihirapan silang i-apply yung pangunawa sa spiritual gifts kasi they were also struggling maintaining their righteous life in an immoral culture. During that time, yung mga mananampalataya po, iniisip nila na bakit ako walang spiritual gifts katulad nung iba? Bakit yung spiritual gift nung iba parang mas powerful kaysa sa spiritual gift ko? So these are some of the questions na nasa kanilang isipan. Ang 1 Corinthians chapter 12 po ay naglalaman ng mga turo tungkol sa pagkakaisa. So Paul spoke about unity. Ito po ay sumusulat din sa patnubay kung paano mamuhay ang isang Kristiyano. Guidelines of how to live a Christian life. Now, the context po of 1 Corinthians chapter 12 includes yung pagtalakay ni Pablo sa issue ng mga spiritual gift. Binanggit niya na ang bawat mananampalataya kay Jesus ay may iisang espiritu lamang. Maaring marami tayong iba-ibang spiritual gift, but all these spiritual gifts come from the same Spirit, our Holy Spirit. And the Holy Spirit is the one giving it to us. Ang Espiritu ang nagbibigay ng isa or higit pang mga spiritual gifts sa mga mananampalataya. Sa mga verses po from 12 to 26, ginamit po ni Pablo or ni Apostle Paul ang katawan ng tao upang ilarawan na ang lahat ng miyembro ay nag-uugnayan. So each one of us have a connection, a relation with each one. Although we are different individuals, we are all part of one body. Ang mga kaloob or spiritual gift na ibinigay para sa atin ay para sa kabutihan ng lahat at pagpapatibay ng simbahan. So the spiritual gift that was given to us or that is being given to us is for the edification of the body, the church, and for the use of the accomplishment of God's purpose. Now, we talk about spiritual gifts a lot in many respects. So, para po magkaroon tayo ng linaw, in order for us to provide some clarity with our subject po ngayong hapon, gusto ko po sanang basahin yung ating distinction, GCF distinction po about this type of things. Babasahin ko po sa wikang Ingles. Ang sabi po dito, we believe that the signs, gifts, especially speaking in tongues and miracle healing, were given to authenticate the apostles' message and establish the early church. With the completion of the New Testament, they have ceased as having them as spiritual gifts today. God is sovereign and may allow a miraculous sign such as tongues, healing, or special revelation, particularly where the gospel is forbidden or unavailable. However, this would be counted as miracle, not the norm, and we do not expect to promote such things. Just to provide clarity of the study that we're doing this afternoon, I took the liberty of reading that during this message. So, ano po ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 12? Ano po ang mga ibig sabihin ng mga nasusulat dito? Sa 1 Corinthians chapter 12, nagsimula po si Pablo sa pagsasabing ayaw niya silang hindi nakakaalam. Ang binanggit po sa wikang Ingles, I don't want you to be uninformed. Kaya sinimulan niyang ilarawan kung paano at bakit nagbibigay ang Diyos ng mga spiritual gift sa mga Kristiyano. Now, in this context po, posible po na ang ilang Kristiyano doon ay nagpapakita ng isang supernatural spiritual gift. So, nagwa-wonder sila, bakit siya meron? Bakit ako wala? Or bakit siya mas malakas? Bakit ako hindi? Yung pong nangyayaring ganon ay maaring nagkaroon ng question sa kanilang minds. Bakit ganon? Bakit parang hindi equal? And Paul was saying, ang bawat regalo ay ibinibigay upang magamit sa paglilingkod sa iisang Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo. At habang ang ilan ay may spiritual gift, may iba-ibang uri
May kanya-kanyang type ng ministry, lahat ito ay nag-uumpisa o nanggagaling sa Holy Spirit. Sa madaling salita, the spiritual gift ay about God, about how God wants to accomplish His purpose. Hindi po ito tungkol doon sa person na nakatanggap ng spiritual gift. No? In other words, God is saying that the gift I'm giving you is for the edification of the church. It is not about yourself alone. Ang ilan ay naniniwala na ang kanilang mga regalo ay mas mahusay kaysa sa iba. So some people who have a more supernatural spiritual gift, iniisip nila, I am better or more spiritual than others who are not who has gifts that are not as powerful as mine. Kasama po dito, some of them probably grieved, some of them nagkakaroon ng inferiority. Because their gifts, their giftings are not as much as others, iniisip nila, I am inferior. Ang aking katayuan ay may kababaan. Now, many of you today, maari po ang iniisip natin, I know some people, sinasabi nila, ganito lang naman ang gifting ko kaya hindi na lang ako magvo-volunteer sa trabaho. Maraming ginagawa na ministeryo sa simbahan, pero marami naman silang pwedeng gumawa. Sila na lang, kasi yung aking gifting, maliit lang naman. Now, this particular teaching na sinasabi ni Paul, dito sa 1 Corinthians chapter 12 po, is that all the gifts are sent by God for the edification of the church. Iginiit po ni Pablo na ang bawat spiritual gift ay kaloob ng Diyos para sa isang dahilan. At ito ay mahalaga sa simbahan, ang katawan ng Diyos, ang katawan ni Kristo sa lupa. Ipinaliwanag po ni Pablo na ang bawat Kristiyano ay tumatanggap ng spiritual gift at ang mga kaloob na ibinibigay ay para sa layunin at paglilingkod sa ibang mga Kristiyano. In other words, we use our spiritual gift to serve other believers also. Hindi ito to serve ourselves for our own selfish benefit. Ang spiritual gift po ay hindi isang tagapahiwatig ng espiritualidad ng isang tao. Whatever gift you have does not indicate yung iyong spiritual status. Yun po ang sinasabi at binabanggit ni Pablo dito. Sa halip, dapat nilang isaalang-alang ang kanilang simbahan. At ang pangdaigdigang simbahan o tinatawag na universal church or the church at large, dahil the gifts are given for the edification of the church. Sa pare-parehong paraan, ang simbahan ay may binubuo ng maraming mananampalataya. So we are built up by one. We are one but built up by many. Bawat isa ay konektado sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ngunit isa lamang. Ito ay ang katawan ni Kristo, the Church of Christ on earth. Ngayon po, ang mga mananampalataya ay dapat isaalang-alang kung gaano katangi ang kanilang tungkulin. Big or small, we need to consider the importance of our spiritual gift because of the purpose of our gift in the church. Lahat ay nagagalak kapag ang tinatawag po nating hindi gaanong marangal o yung tinatawag po sa English na less honorable. Kapag ang less honorable members of the church or tinatawag na less honorable gifted people ay ino-honor natin, lahat po tayo excited. Bakit? Because everyone is equally important. None is better than the other. Bagamat tila iminumungkahi ni Paul na ang ilan ay may tungkulin na mga tungkulin ay maaaring mas mabisa sa ministry. In effect, ang sinasabi po ni Paul, some gifts may be more effective more useful in terms of producing results in ministry. Hindi po ito magiging effective kung hindi lahat ay makikinabang.
Dapat po, every member will be honored. Ang 1 Corinthians chapter 12 naman po from verses 11 to 18 ay nagsasalita ng iba't ibang tungkulin sa loob ng katawan. Ginamit po ito ni Paul, no? Ngayon pong buwan ng misyon, ngayong missions month po, maaaring may mga nagsasabi sa atin na hindi ko naman yan naunawaan. Paano ako may involve sa mission kung hindi naman ako misyonero? How can I be involved in missions when I am not a missionary? Ang isa pong magandang balita, ang missionary work po ay not for missionaries only. Ang 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 8 naman po ay nagsasabi na may iba't ibang mga kaloob, ngunit iisang Espiritu. May mga pagkakaiba ng mga misteryo, ngunit iisa lang ang Panginoon. At mayroong iba't ibang gawain, ngunit ito ay iisang Diyos na gumagawa sa lahat-lahat. In other words, they're saying, God is the one who accomplishes this all in all. Ngunit ang pagpapahayag ng Espiritu ay binigay sa bawat isa para sa ikabubuti ng lahat. Ang sinasabi po ay we might be involved on certain things because that's our strength. And we will say na ito po ang ating focus. Kaya lang po, every one of us are called to participate in the Great Commission. In other words, wala po tayong ligtas, wala tayong excuse. Everyone is called to participate in the Great Commission. Paano po natin ito gagawin? Sabi ko po kanina, I will introduce a little bit of the context and background of Corinthians and understanding that the gifts are given to us for the edification of the church. That the gifts are given not for the purpose of the recipient, hindi po yung nakakatanggap, ngunit ito po ay patungkol pa rin sa Panginoon at kanyang gawain. Napag-aralan din po natin ang bawat isa ay may kanya-kanyang spiritual gifts. And all these things can be used sa pag-propagate ng gospel into the mission field. I will share po mga 3 points, no? How we can apply these things. Not only this missions month, but also habang tinatawag po tayo ng Panginoon in service to Him. Ang una po is hearing God's invitation. We need to hear God's invitation. Ang pagdinig sa pag-anyaya ng Diyos. Familiar po tayo sa Matthew 28 verses 18 to 20, which is often referred to as the Great Commission. Sabi po ni Jesus, all power has been given to Him, and He is commanding us to make disciples of all nation. Tuklasin natin kung paano natin magagamit ang ating mga spiritual gift sa pagpapalaki sa tawag ng Diyos upang makilahok sa mga pandaigdigang misyon. Paano po ba ito? One of the best ways po that we know to share with you to be involved in mission ay for me to introduce a particular term. Ang term po nito na kilala sa arena ng missions world ay tinatawag na world Christian. Ang mga world Christian po ay ang mga taong nakakaunawa sa puso ng Diyos para sa mundo at nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya sa lahat ng bansa. That means being involved in God's mission for all nation. Kahit saan man tayo nakatira, ano man ang ginagawa natin, we will always be involved in God's mission. Bakit po world Christian? Developing na tinatawag nating world Christian lifestyle. Bakit po tayo kailangan magkaroon ng world Christian lifestyle? Unang-una po world. Bakit po world? Dahil ang mga gawain ito ay nakabatay sa biblikal na pananaw ng Diyos. The Old Testament is filled with God's heart for the nations. God's heart is not just only for specific people. God loves the whole world. We have to be concerned about all nations. Lahat po dapat we will consider. Christian, bakit Christian? Dahil po ang gawain ito ay para sa lahat ng Kristiyano. Hindi po ito para sa ilang select group of people.
like mga pastor, mga seminary students, hindi po to sa mga matatanda lamang or hindi pwede sa bata. Lahat po, no? Lahat po ito ng Christian. And bakit po lifestyle? Dahil hindi po ito isahan lamang na pag ginawa mo, tapos na. Lifestyle kasi po ito ay isang bagay na dapat i-develop natin sa buhay. Being part of mission should be a way of life. Kaya po sinasabi natin, we need to develop a world Christian lifestyle. Yun po yung unang-una, developing a world Christian lifestyle, no? Hearing God's invitation. Ang pangalawa po ay viewing the world through God's eyes. Kailangan po nating makita ang mundo sa mata ng Diyos. That means, kung ano yung heart niya para sa mundo, maramdaman din natin. Ang sabi po sa Romans 15 verses 20 to 21, sabi po, at sa gayo'y ginagawa kong ambisyon, ipangaral ang Ebanghelyo kung hindi kung saan nabanggit na si Kristo, para ako'y magtayo sa pundasyon ng iba. Kung hindi gaya ng nasusulat, makikita ng mga hindi pa sinabihan tungkol sa Kanya at ang mga hindi pa nakakarinig sa mga ay makakaunawa. Ang sabi po ni Paul ay, it is my ambition to preach the gospel not where Christ is already known, lest I build on someone else's foundation. But it is written, those who have never been told will see, and those who have never heard will understand. Ang sinasabi po ni Paul dito ay, he wants to go to places where Jesus has never been heard before. Mamaya po, mababanggit ko yung term na unreached people group. Ito po yung mga grupo na tinatawag nating hindi naaabot ng gospel, just like in the Philippines, for example. Everyone here has heard the gospel, or everyone here or has very good access to the gospel, or everyone here would more likely know who Jesus is, no? If you go to unreached peoples po, assuming na you go to this particular place, maaari po na kayo ang unang-una nilang mariringgan ng pangalan na Jesus. You will be the first person to tell them about Jesus. Because their area has never known Jesus. Ang sinasabi po ni Paul, this is not about lostness. They are as lost as anyone in the Philippines, your neighbor, your friends, na hindi pa po mga mananampalataya. Ang sinasabi po ni Paul dito ay tungkol sa mga taong walang access sa gospel. Kung ang utos na ibinigay ni Jesus ay gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa, siguro po it's common sense for us to think, kung gusto ni Lord ay make disciples in those areas in the world, dapat hanapin natin sila. Saan ba yung area, saan ba yung mga people group na kailangang makarinig kay Jesus? Kung nais nating tuparin ang dakilang komisyon, the Great Commission, kailangan nating malaman kung nasaan ang mga hindi pa naaabot ng Ebanghelyo. Nasaan ba ang mga taong ito? Ito po yung tinatawag nating mga unreached or least reached people group. Ang mga unreached people po ay hindi higit na naliligaw, katulad po ng nabanggit ko kanina. Sila po ay walang access. The issue is not the lostness, but access to the gospel. Ang sabi po ni Paul, ang issue ay hindi sa pagkawala o sa pagkaligaw, ngunit ang pag-access sa Ebanghelyo. Ang isang madaling paraan upang matandaan natin ang mga religious blocks po na tinatawag natin ay sa paggamit ng wikang Ingles sa salitang daliri, which is thumb, no? Sa wikang Ingles po, pwede natin siyang spell as T-H-U-M-B, thumb. Tatandaan po natin ang acronym na yon. Ang unang-una po, letter T, ang ibig sabihin po nito ay
tribal people. No? Ang mga tribal people po ay madalas naninirahan sa Africa, China, Southeast Asia, or Papua New Guinea. Meron po silang specific na paniwala. Sila po ay animistic, sila po ay superstitious. Ang kanila pong mga bagay-bagay katulad ng tubig, river, trees, animals, rocks, lahat po yon ay may spirit. Yun po ang kanilang paniwala. And because every one of these elements have spirits, they have to be very careful. Kailangan nilang ingatan, baka ma-offend nila yung spirit. That's their belief. So they often worship idols and ancestors and visit witch doctors. Para po malaman natin yung composition ng mga tribal groups, gusto po ating imagine, no? Imagine natin, if you will imagine 1 million people, 1 million tribal people, meron lang pong 60 cross-cultural workers for every 1 million tribal people. So can you imagine a sea of 1 million tribal people? The workers na nandoon po sa 1 million na yon ay 60 lamang. Ganoon po kakonti. There are 161 million unreached people in 704 people groups. So there is a total of 704 tribal people groups. So yun po yung unang letter, T, tribal. Ang pangalawa po ay H. Ang ibig sabihin po ng H, Hindu peoples. Ang Hindus po, mostly they live in Nepal at saka sa India. Ang mga Hindu po ay naniniwala sa millions of gods. Kung tama po ang aking estimate, mabibilang po natin ito sa 33.5 million gods. Yun po ang kanilang wino-worship. Nagwo-worship din po sila mga idols by giving them food, flour, and money. Naniniwala po sila sa tinatawag na reincarnation. So you are going to be born, you die. Kung hindi ka pa po pure, you will be born again. Yun po yung cycle ng reincarnation. Ulit po, let's try to imagine a million Hindu peoples, no? 1 million. Gaano po kaya karami yung 1 million? And the 1 million will have 2 workers trying to reach the 1 million. These are the same people that Jesus said, disciple nations. There are 860 million unreached people sa 1,843 na people groups. Ang pangatlo po ay unreligious people. So ang mga unreligious people po, usually naninirahan sila sa China, North Korea, North Asia, and some parts of Europe. Ang kanila pong paniniwala ay mostly atheistic. Ang ibig sabihin po, nire-reject nila ang belief na there is such a thing as God. Karamihan po ng communist governments would tell their people na walang Diyos. No? There is no God. People groups being unreligious or atheistic is a recent development mostly within the last 200 years. Bago lang po siya. Ngayon lang po siya na-develop in the last 200 years. Ngayon po, kung isipin natin naman ang unreligious na na-mention ko po kanina, China, North Korea, North Asia, and Europe, 1 million people of unreligious peoples. Meron po siyang 12 workers for every 1 million. And yung susunod po ay Muslim peoples. Muslims live mostly in North Africa, the Middle East, at sa Indonesia. Ang kanila pong paniwala, they believe in one God, His name is Allah, and Muhammad is His final prophet. They believe if the good deeds done in life will outweigh the bad, kung mas mabait ka daw kaysa sa mas masama,
you will go to paradise. They respect Jesus. Napakataas po ng regard nila kay Jesus. They call him Jesus the Messiah or Isa al-Masih. And that Jesus is a good prophet, although they do not believe that Jesus is God. Again, if we are to imagine a sea of 1 million Muslims, there are 6 workers for every million. Letter B, Buddhist people. Ang mga Buddhist po ay mostly nasa Southeast Asia, China, at saka Japan. Ang paniwala po nila ay suffering is caused by desire. Dahil tayo ay may pagnanasa, tayo ay may desire, we will suffer. And for them, para po masolve nila yung problem na yon, to end suffering, kailangan maalis nila ang desire sa kanilang sarili. And they will be able to do this by meditation and multiple reincarnation. Naniniwala din po sila sa reincarnation. And their ultimate goal is to reach nirvana. In nirvana, their suffering will end and their self will cease to exist. Yan po ang paniwala ng mga Buddhist. If I were to ask you to imagine 1 million Buddhists right now, there will be 13 workers who can spread the love of Jesus for every 1 million Buddhists. I-summarize po natin, tribal people, 60 cross-cultural workers for every 1 million. Hindu people, 2 workers for every 1 million Hindus. Unreligious, 12 workers for every 1 million. Muslim peoples, 6 workers for every 1 million. Buddhist people, 13 workers for every 1 million. Sa buhay ko po being isang mission mobilizer, missionero, I have been in ministry for a long time. Nagkaroon po ako ng mga opportunity to spend time with them. Ako po ay nagkaroon ng acquaintances, mga friends who are from all this background. Ang na-observe ko po sa kanila, they are so devoted to their religion and to their gods. You will you will admire them for their dedication. You will admire them for their devotion. Kaya po iniisip ko, how much devotion will they have for Jesus? Kung sila po will have this passion and understand and offer the same passion kay Jesus, who died on the cross for them. What wonderful thing for them to know that Jesus died on the cross so that they may be saved from their sin. Ang gusto po ni Lord ay we will minister to a broken world. And isa pa pong na-discover ko is they are just as human as anybody else na nangangailangan ng love from God. It doesn't mean we're better because we're believers. It simply means that they are as human as us, experiencing daily problems, experiencing daily challenges, and needing as much of Jesus as we do. It's my prayer that we will not see them any differently. Yun po yung mata ng Panginoon for each one of these people. So we move on po sa number 3, exploring ways forward. Paano po tayo makaka-explore ng mga paraan para tayo ay makasulong sa misyon? Ang unang-una po, pagdarasal. So sa points po natin, praying to the Lord of harvest. The Lord of the harvest. Pwede po tayong maging prayer, no? Someone who prays. Prayer. Ang prayer po, or someone who prays, ay isang mananampalataya who consistently intercede for specific global workers, unreached peoples, and for more laborers to go into the harvest field so that the gospel might spread. So we pray specifically for mission-related items. We all pray diligently for many, many things, but being part of God's mission means praying for missionaries, praying for this
religious bloc, the efforts that's being done in reaching them. Hindi po ibig sabihin na I have to be a missionary right there para masabi kong ako ay isang part ng isang mission initiative. Just by being able to pray for these items, ito po ay isang malaking bagay na tayo ay maging bahagi ng pagmimisyon. Prayer is a privilege of every follower of Jesus Christ, no matter how old they are, where they live, or what they do for a job. It is a privilege. And I pray that we will take that privilege to join God in mission by praying in this way. Pangalawa po, sending. Ang pagpapadala ng mga workers, cross-cultural workers, initiatives and efforts into the harvest field. So tayo po ay magiging sender. Ito po ay mga tao, mananampalataya, who volunteers their resources, volunteers their time, volunteers their fund, so that missionaries can actually go to the field. Sabi po ni Apostle Paul, meron siyang kawili-wiling obserbasyon. Ang sabi niya sa Romans 10:15, paano sila makakapangaral kung hindi sila isinugo? How can they preach if they are not sent? So not every one of us are called to be goers. Many of us would probably be called to be senders so that others may go. Baka tayo po ay may mga kilalang missionaries who are going to the field or friends who are deciding to go to the field. Maybe they need our support, our care, our finances, and then we can send them. Ang isa pa po ay welcoming the nations among us. Meron po mga lugar na kailangan nating puntahan, ngunit sa panahon po ngayon, minsan sila na yung lumalapit sa atin. Dito lang po sa Ortigas area, napakarami pong opportunity. Nandyan po ang Asian Development Bank, marami po tayong sari-saring call center, support center, at kung ano-ano pang negosyo dito. Baka meron po sa inyong mahilig kumain ng mga Korean food. Marami po tayong mga iba-ibang nationality within this area. Maybe we can welcome them, no? So that they will have the opportunity to hear the gospel through us. Kaya ako po ay tuwang-tuwa dahil ang GCF po ay merong mga ministry relating to this, no? Tayo po ay na-involved sa Ortigas Market. Marami po tayong nakakausap doon. At tuwing Wednesday, meron po tayong tinatawag na Ortigas Community Worship. In that day, we are able to invite people to come in para magkaroon po tayo ng opportunity na makipag-usap sa kanila. And maybe in the process, maipapakilala po natin sa kanila sino si Jesus Christ. Hindi po komplikado ang pagiging isang welcomer. Nagsisimula lang po ito sa pagiging isang kaibigan. Pakikipagkaibigan po from someone from a different nation. When you do that, then you are a welcomer. God loves diversity. They are from a different, diverse culture, and God wants us to welcome and engage them. Ang pang-apat po are going where the church is not. Ito po yung tayo ay actually will go to the places. No? They will go to places na hindi pa po nakakarinig ng gospel. Now, some people might be going as missionaries, pero some people are going sa tinatawag nating tent maker katulad ni Paul. Marami po tayong mga kaibigan who goes as OFWs. They go there as workers, employees, and they get the opportunity to live with people from a different culture, make friends, and in the process, because of the testimony of their lives, get into conversations about Jesus. Minsan nga po tinatawag natin ang OFW na hindi overseas Filipino workers. Tinatawag po natin silang OFW as outstanding Filipino witnesses.
Now, maari naman pong hindi tayo tinawag for long term. Pwede po tayong sumali sa mga short-term mission trip. We can go sa mga tinatawag na prayer tour, vision trips, or simply going there to visit another missionary. Maybe you can go for about a week or 2 weeks, then you go and experience a different culture. Meron din po tayong ministry dito sa GCF na Wet Foot. Ang Wet Foot po ay nag-organize ng mga short-term trips in some places, lalong-lalo na po sa Southeast Asia. No? And maybe some of you might express some interest, so we can join, we can inquire, paano ba makasama, paano ba kami makatulong sa Wet Foot. Going. Number 5 po, mobilizing the body of Christ. Ang pagpapakilos ng katawan ni Kristo. Ang isa pong mobilizer ay isang tao na masigasig sa pangdaigdigang puso at layunin ng Diyos. Someone who is so concerned about God's heart for the nation. Sila po ay namumuhay sa paraang isulong ang kaharian ng Diyos at tulungan ang iba't ibang mga mananampalataya sa mga personal na pag-uugnayan at tungkulin nila sa pagkumpleto sa dakilang utos ng Diyos or the Great Commission. Sabi po sa Matthew 4:19, at sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Follow me and I will make you fishers of men. So Jesus tried to mobilize people to follow him in preaching the gospel, in reaching the nations. Masigasig ang ating Ama sa pag-abot sa mga hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo. And it would be a good thing for us to receive the same excitement to tell others. Hindi po ba pag kayo are excited, you want to tell others about it? And if you're involved and you get excited about being involved in mission, ang ginagawa po ng isang mobilizer ay mag-invite, mag-encourage ng iba to be involved with missions also. Kanina po, pinag-usapan natin ang mga spiritual gifts. And ngayon po, yung mga spiritual gifts, pwede nating isipin kung paano kaya natin siya magagamit for global mission. Siguro po kung kayo katulad ko, tuwing Pasko or birthday, maganda kung nakaka-receive, masaya kung nakaka-receive tayo ng mga nakabalot na regalo, hindi po ba? And you're excited to open your gifts. But now we're talking about spiritual gifts. So why don't we open our spiritual gifts and discover what God wants us to do together with the church? Ang pagbubukas ng iyong spiritual gift ay ang pag-alam sa natanggap mong spiritual gift na nakabalot from God. We can use that spiritual gift sa maraming opportunity. Yung pong first Sunday, ang nagpatotoo po dito, if you can remember, ay ang ating dear brother na si Renato Kaka Constantino. He shared about his life and how God has called him. And now he ministers to the poor sa isang ministry po ng GCF na tinatawag na Mercy Ministry. Ang Mercy Ministry po ay nagmi-minister sa mga vulnerable, sa poor, sa mga nangangailangan. Maybe God is calling you to be involved in this type of ministry. You can use your gifts. Marami po sa kanila mga doktor, dentista, medical professionals, or maybe just someone willing to help and serve. They go to many places to conduct medical mission or just minister to the poor. That's what our Mercy Ministry does. Or maybe you want to be part of caring for a missionary. Pwede po kayong mag-inquire sa EMM, the Evangelizing and Missions Ministry. Meron pong tinatawag na member care or M-Care, where you can pray, you can care for, communicate with our missionaries and find out what their need and what their prayer needs are. Napakarami pa pong ministry, no?
Sinasabi ko po sa aking daughter, ipinakilala naman po yata siya kanina, that the people groups are often segregated by linguistic groups. Ang linguistic groups po are a people group having their own language. So, if you look at them, all of them, a different culture, a different language, and they need to hear Jesus. So I told my daughter, sabi ko sa kanya, alam mo yung ministry mo is a people group in itself. And they also need help assistance. Baka naman po meron ilan sa atin dito na gusto ma-involve sa deaf ministry. This is something that they would also need, no? They also need people who can teach, people who can understand. Let us all experience their love for us. No? Many ways. Sa baba po, meron po kayong mga ministry booths na makikita. If you are given the opportunity, when you go down, you can look at the booths. Meron po diyang resources for the blind. Meron pong Samaritana who ministers to abused women, those who have been rescued from prostitution. Fight for Freedom, isa pong ministry na tumutulong sa mga na-rescue sa human trafficking. Action International. Ano pa bang aking nakalimutan? She Works, also servicing those who have been rescued by law enforcement from human trafficking, and also yung Exodus Road. The Exodus Road po is an organization where I'm with, and the Exodus Road po is involved with intervention. That means you go and search for them, find a way to rescue them, and provide aftercare for them. We also do education on how to help communities learn more about anti-human trafficking. Maaari po tayong maging isang goer, isang prayer, isang welcomer, isang sender, isang mobilizer, or any other ministry that we can be involved with in GCF. If you're thinking, maybe I want to even consider joining, the first step that you can probably consider is join a growth group if you haven't have one. If you want to have more information, meron po tayong info hub sa baba. You can go there and ask for information. Isaalang-alang natin ang mga pagkakataong maglingkod sa iba dito mismo sa ating simbahan, sa Green Hills Christian Fellowship. Pwede natin gamitin ang ating mga spiritual gift bilang isang pagpapadala, pampatibay loob sa iba. Ang sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13, kung nasa akin na ang lahat ng mga kaloob, ngunit wala akong pag-ibig, wala ako. In other words, Paul was saying, even if I exercise all these gifts, without love I am nothing. What I'm simply trying to say is, let us all exercise our gifts, edify one another, encourage one another, support one another in love. Sa ating pang final thoughts, sa ating pangwakas na kaisipan, God is looking for world Christian. Ang sabi po ni David Bryant sa topic na ito, every follower of Jesus Christ should be a world Christian, so gripped by the glory of God and the glory of His global purpose, joining God in mission to fill the earth with the knowledge of His glory. Kailangan nating maging mga Kristiyano or global world Christians. Gamitin natin ang ating mga kaloob na ibinigay ng Diyos upang mapagtulungan natin ang mga gawain. I would like to close with a question. God has given you all these gifts. We are given all this opportunity. Would you join God in His mission? Let's close in prayer.
Our Sovereign God, kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyo, patuloy na ninunulwalhati ang inyong pangalan. I pray, Lord, that in the simple message this afternoon, that we will learn our lessons. That in the simple message this afternoon, that we will understand our spiritual gifts and learn how you would like us to use them so that we can be involved in global mission. Father, we are nothing apart from you. So we pray, Lord, that you will be the one to enable us. Speak to our hearts, touch our hearts, and move us that we might be able to participate, take part in magnifying your name in the world. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.